mayroong dusa, wag lang tayong magpapatalo. Kung ikaw ay nag-iisa sa landas na iyong tinatahak, huwag mawawala ng pag-asa sa miting pakikibaka. Si Julio at Julia, kambal ng tadhana, di susuko sa pagsubok. Narating na ni Julio at Julia Tornier ang Peking. Sa paghahanap ng paraan para makapasok sa templo ng Heavenly Harmony, nagpasya silang gumamit ng hot air balloon. Pero nakahanda na si Podong sa anumang gagawin ng kambal. Pinaputokan niya ang balloon at bumagsak sa bubong ng templo. Sa wakas, napalitan din ni Julio at Julia ang kasulatan ni Lauche sa altar ng templo nang walang humahadlang sa kanila. Narinig nila ang tinig ni Lauche at habang kumakalat ang sinag ng liwanag sa loob ng templo, nabasag ang mga estatwa at muling nakalaya ang kanilang mga ama. Habang winawasak ng mga yunok ang pader na nakapaligid sa lahat ng pasukan, lumikas si Reyna Dowager ng Forbidden City. Sa labas ng palasyo, sumisilakbo ang pag-aaklas ng mga tao sa lahat ng lugar. Nag-aapoy sa galit si Podong. Sinalakay niya ang kambal gamit ang kanyang palakol. Sinubukan ng kambal na gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit dahil nakalaya ng kanilang mga ama, tuluyan ang nawala ang bisa ng kanilang kapangyarihan. Ang huling laban! Hindi mo makakanti ang mga batang ito hanggat nabubuhay ako. Sumuko ka na, Hunghang. Kung sa bagay, ilang sandali lang pangkay ka na rin. Kailangan natin gamitin ang magic power, Julio. Subukan natin, Julio. Magagawa natin kung maniniwala tayo. Narito sila! Bilisan nyo! Kailangan ko ng tauhan! Dito! Ano pang hinihintay nyo? Nagawa natin, Julio. Nararamdaman ko ang magic power. Isipin natin, huwag kang titigil anuman ang mangyari. Tinatawagan namin ang ika-5 sa 7 kapangyarihan. Julio, hindi na ganun kalakas ang magic power. Kailangan pa rin natin subukan, Julia. Tandaan mo, basta magkasama tayo, magagawa natin kahit ano. Magtiwala ka lang. Magic power, tulungan mo kami. Halika, iligtas mo kami. Parang hindi ako makapaniwala. Si Buddha mismo nagligtas sa kambal ng tadhana. Bilis natin! Bilis kami! Bilis! Ako! Sa kapangyarihan! Kita nyo na? Wala kayong laban sa kapangyarihan ng kambal. Oras na para itigil ang labanan. Hindi mo kami matatalo. Sa ibabaw ng aking bangkay, sumugod kayong lahat! Inuutos kong lusubin niyo sila! Tulungan mo akong iligpit ang kambal kung hindi akong uutas sa'yo! Mga tuwag kayong lahat, pwes ako ang tatapos sa kanila! Tinatawagan namin ang ika-3 sa 7 kapangyarihan. Julio, tingnan mo. Nawawala ang bisa. Narinig nyo? Wala nang kapangyarihan! Tapos na! Tapos na sila! Wala nang mahika, wala nang kapangyarihan. Kayo na lamang at ako, kahoy laban sa malamig na bakal. Malapit na! Konti na lang mga kasama!
magic power, Julia. Ano magagawa natin? Pwede pa tayong lumaban tulad ng kahit sino. Hindi lang yon. Kailangan nating Wag, lumaban. Julia! Wag! Salamat, Julio. Ang galing mo. Bilisan nyo! Kailangan natin tulungan si Podong. Linisin ng daan! Kailangan natin makapasok agad! Nasakop na ang Forbidden City! Sumuko ka na sa amin, Chanman. Kung hindi, mamamatay ka. On guard, kaibigan. Pero wala kang pag-asang talunin ang Master Swordman na tulad ko. Kailangan ko silang tulungan. Nasugatan si Misan. Pakawalan mo ako! Bitiwan mo ako! Pahihirapan kita ngayon. Julio! Sandali lang! Sabi ko, sandali lang! Hanggang dito na lang kayo. Tapos na ang laban. Kung ganon, ibaba mo yung palakol para patunayan mo totoo ang sinasabi mo. Ako ang nag-uutos sa inyo. Wala ka sandata at sugat ang kapinata. Malapit na makapasok sa templo ang aking mga tauhan. Tapos na ang pagre-rebelde nyo. Malamang patay na o tumakas na mga sundalo ng inyong samahan. Ha? Tumahimik at huwag kikilos. Sige, hahayaan ko kayong makaalis. Papalayain ko kayo bilang embahador ni Reyna Dowager. Pinapangako ko sa inyong hindi ko kayo papatayin. Ang kailangan lamang namin sa inyo, walang iba kundi ang kambal na tadhana. Hindi mo kami naintindihan. Hindi mo makukuha ang kambal. Mabuti pang umatay na lang kaysa ibigay sa'yo mga bata. Kung ganon, natutuwa kong ibigay ang kahilingan mo. Sa atin ang Forbidden City ngayon! Patayin na si Reyna Dowager! Nagtatago na siya sa Summer Palace! Kamatayan para sa mga yuna! Narinig mo yun? Narinig mo ba sinasabi nila? Ayan! Ayan! Tapusin na natin ang ating... Tapos na ang inyong imperyo, Podong. Tapos ka na rin. Hindi maaari. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi ako susuko. Hindi! Tapos ka na, Podong. Tapos na ang laban. Pakawala mo na si Xiao Kao. Magiging malaya ka rin. Kasalanan nyo to. Ang lahat ng ito, kasalanan nyo. Naririnig nyo? Mga kriminal, pinatay nyo ako. Sumpain ng kambal na tadhana. Pero hindi ko pa nasasabi ang huli kong habilin. Kung sa impyerno man ako babagsak dahil dito, siguradong masusunog din kayo. Magdasal na kayo! Saktan, matatahimik na rin mo kami sa wakas. Tama ka, Julia. Salamat sa inyo, umalis na ang Reyna. Malaya na rin sa wakas ang bansang China. Alam kong kailangan ng konting sugat sa binte para tumigil ka sa pakikipaglaban, Martin. Marami ng gusto at naranasan ko kasama ang mga bata. Kaya hindi ako susuko ngayon. Magdahan-dahan ka. Patingin nga ng sugat mo sa binte. Simula ngayong mga bata, hindi na ako o si Martina magtataguyod sa inyo. Nariyan na ang inyong mga ama. Julia, sa wakas. Julio, anak, halika rito. Puntahan nyo na ang inyong mga ama. Ito ang oras na pinakihihintay nyo, hindi ba? Sa palagay ko nga po, ganun, pero... Naghihintay na sila, sige na. Nagkasama rin tayo sa wakas, anak.
Ilalayo na kita sa lugar na ito. Hindi na tayo magkakahiwalay. Aalagaan kita higit pa sa pag-aalaga ng isang ama sa kanyang anak. Opo, syempre po, Ama. Pero mananatili muna tayo kahit sandali dito sa China. Kahit sandali, oo. Pero kailangan natin makabalik sa Inglaterra. Napakahabang panahon na ang lumipas. Sana buhay pa ang mga kaibigan ko ron. Si Julio, anong gagawin niya? Si Julio, mananatili siya rito kasama ang kanyang ama. Sana lumaki ang aking anak sa magandang larawan ng China. Gagawin kong lahat para lumigaya siya. Julio, nais kitang pasalamatan sa lahat ng ginawa mo para kay Julia. Sa simula pa lamang, alam kong naging mabait kang kaibigan para sa kanya. Mabait lang na kaibigan, Ginoong Sledge. Higit pa sa kaibigan si Julia para sa akin. Julio. Oras na para lisanin ang lugar. Hindi malalaman ng mga tao na aalis na tayo. Masyado silang abala sa kanilang pagdiriwang. Walang sino mang makapipigil sa atin ngayong gabi, Julia. Wala. Para sa atin ang gabing to. Kalayan para sa atin! Kalayan para sa China! Maraming bagay na tayong nagawa. Maraming tao na tayong nakilala. Oo, at pareho natin yung nagawa, Julio. Natatandaan mo bang sinabi ni Jovan nung sabihin niya magagawa natin ang lahat kung sabay at pareho natin pag-iisipan? Oo, pero hindi na kailangan. Hindi na tayo muli magsasama, Julio. Huwag mong sabihin yan. Huwag mo nang ulitin ang mga sinabi mo. Pero yun ang totoo at alam ko namang alam mo rin yun. Walang sino man ang pwedeng paghiwalayin pa tayo. Hindi, tadhana ang kusang maghihiwalay sa atin. Nakakatawa, ngayong napalaya na natin ang ating mga ama at nagawa na natin ang lahat ng gusto nating gawin. Para ngayon pa ako nalulungkot. Pero buhay tayo, Julia. Ilang ulit na nating nalambasan ng maraming kamatayan. Hindi ba mahalaga yun? Oo, tama ka sa sinabi mo. Buhay nga tayo, pero Julio, masaya pero nararamdaman ko rin ang kalungkutan. Hindi ko alam kung naiintindihan mo. Napakahabang panahon. Napakaraming panganib. Tama ka, Julio, pero malungkot pa rin ako. May nagdarasal sa bandaron, Julio. Huwag nating istorbohin. Umalis na tayo rito. Basta na lamang ba kayo aalis nang hindi man lang nagpapaalam sa matandang kaibigan? Siya nga pala, kung sino man ang may karapatang pumasok dito sa templo, walang iba kundi kayo. Jovan, kayo nga. Hindi ako makapaniwala pero paano? Inisip kong dadaan muna ako sandali para batiin kayong dalawa ngayong tapos na ang inyong misyon. Ang bait mo naman, Ginoong Jovan. Ang akala po namin hindi na tayo muli magkikita. Muli, mga bata, kahit minsan hindi kayo nawala sa aking paningin. Ano pong ibig niyo sabihin, Jovan? Siguro hindi nyo lamang ako napapansin, pero kasama nyo ako sa lahat ng oras. Pero hindi ko po maintindihan. Siguradong natatandaan mo ako bilang kusinero sa Genoa. Siyempre po, pero wala naman pong kinalaman yun sa... Noon, siniguro ko makikilala nyo ako dahil kailangan kitang pigilan sa gagawin mong hindi tama. Bigla na lang siyang nawala. Ayun siya. Saan pa po namin kayo nakasama? Hindi ba, Julia, kasasabi ko lang, lagi nyo akong kasama. Pero wala po akong natatandaan sino man nakatulad niyo pagkatapos ng huli natin pagkikita. Oh, ganun ba sa palagay mo? Si George, ano sa tingin mo? Pero isang George lang naman po nakilala namin. Opo, tama si Julia. Si George ang pulubi sa Gare de Leon sa Paris. At ang taong oso, si Devon, si Brother Charles, nakalimutan mo na ba mga taong yan? Hindi po, hindi si Brother Charles. Imposible yon. Hindi po ba kapatid siya ng matalik naming kaibigan si... Oo, tama ka, Julio. Ang buting si Sabatier! Ako naman, nakalimutan na kagad ako ng dalawa kong kaibigan. Ang buting si Sabatier. Palagay ko na naginip lang tayo. Hindi to nangyayari, Julio. Hindi, Julia. Sinisiguro ko sa'yo, totoo nakikita mo. Pero ang akala namin patay na po kayo. Sabihin natin, nawawala lamang ako. Pansamantala. Ginawa ko lamang ang aking sarili bilang isang camel. Isang camel? Alam nyo, ganun na lamang ang pinakamabuting paraan para masundan ko kayo sa karapan. Minsan nga, sakay pa kita. Hindi, nagbibiro lamang kayo. Parang salamangka na naman na lahat ng to. Marahil ganun nga, marahil hindi rin. Ang totoong salamangka, pambihira lamang yun. Ganito halimbawa.
Maraming salamat, Budhing Sabatier. Noon, simpleng ilusyon lamang ang lahat. Natatandaan pa ba ninyo ang itinuro ko sa inyo? Huwag laging maniniwala kung anong nakikita ng mga mata ninyo. Maika o hindi, siguro wala nga ako ngayon dito. Pero ano naman ang mahalaga ron sa huli? Mas mahalaga kung ano ang iniisip ninyo. Pero mas gugustuhin namin ikaw nga ang kasama namin dito sa Batier. Musika sa aking pandinig, pero ano masasabi mo kung isa lamang itong... Ako, halimbawa, anong masasabi mo ngayon? Hindi, imposible to. Huwag niyong sabihin. Kayo ang Budhing si Sabatier ay iisang tao nagpakita sa amin. Pambihirang karunungan para sa isang batang tulad mo. Pero mas nakakatuwa po siya kaysa sa inyo. Oh, huwag kang magsalita ng ganyan, Julia. Sasabihin ko pong lagi kayong nagiging mabait para sa amin dalawa, Jovan, pero... Pero ano, Julio? Alam ko pong hindi ko dapat itanong to sa inyo, pero sino po ba kayong talaga? Hindi po pwedeng kayo lahat. Ako, ano man ang gusto niyong mangyari sa akin. Pero ang mahalaga, naniniwala kayong kasama niyo ako palagi sa lahat ng oras. Nagtagumpay kayo at natutuwa kong nakilala kayong dalawa. Posibleng wala kayong naririnig sa akin sa mahabang panahon, pero tinitiyak kong magiging maayos ang lahat para sa inyo. Huwag po muna kayong umalis, kailangan namin kayo. Kailangan niyo po kaming tulungan magpasya kung anong gagawin namin sa aming mga ama. Ang pinakamainam na magagawa ko sa problema niyo ay hindi kayo tulungan. Paalam, kambal ng tadhana. Huwag po ninyo kami iwan. Marami pa akong tatanong sa inyo, Jovan. Sila ang tanungin mo, Julio. Tanungin mo silang lahat habang naglalakbay ka sa magandang landas ng buhay. Hayaan mong patubayan ka ng iyong konsensya. Pero magkikita pa rin tayo sa ibang araw, hindi po ba? Siguro. At ulitin ko, siguro hindi na. Paalam, mga bata. Paalam. Ang Budhing si Sabatier, si George ang taong oso, si Dede Divan at kahit na ang Camel, ang galing naman nun. Kung iisipin mo nga naman, lagi nating kasama si Jovan at lagi tayong tinutulungan. Pero sino siya? Alam mo ba kung sino siya, Julio? Malamang isa siyang espiritu, Julia. Isang banal na espiritu siguro. O kaya naman isang anghel na nagmula sa langit. O kaya pinadala siya ng Diyosa ng buwan para tulungan tayo. Ito na ang huling pagkakataong makikita natin siya at ang mga balat kayo. Sayang naman, tapos ang ating paglalakbay. Bakit parang hindi ka masaya, Julia? Nalulungkot ako, alam mo yon, Julio. Pero masaya rin ako dahil malaya na rin sa wakas ang ating mga ama. Pero hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Wala na ang ating magic power at ngayon pangkaraniwan na lamang tayong mga bata. At hindi magtatagal, magkakahiwalay na rin tayo. Hindi na tayo magkakasama tulad ng dati. Hindi ko alam ang tungkol sa magic power, pero ang alam ko, tayong dalawa hindi tayo magkakahiwalay. Lagi ka narito sa puso ko. Dahil mahal kita, Julia. At mahal din kita, Julio. At alam kong mamahalin kita habang buhay. Libo-libong milya man ang layo natin sa isa't isa. Magbabagong takbo ng buhay ko kung wala ka. Ayoko magkahiwalay tayo, Julia. Dito na lamang kayo tumira. Ay, mahirap paniwala ang tapos na ang lahat. Huwag ka mag-alala, Martin. Nagsisimula pa lamang ang kasiyahan. Makikita mo, kung iniisip mong isa lamang yung paglalakbay, nagkakamali ka. Maghintay ka makita ang masasayang araw kapag nakasama mo na si Mrs. Martin Garcon sa iyong tabi araw-araw. Pwes kung ganon, sa palagay ko, oras na nga para lumagay sa tahimik at maging isang tunay na tao. Salamat sa malaking gantimpala. Hindi na siguro mahirap na problema yon. Sige, aminin ko naman na pinaghirapan mo lahat ng yan. Hoy, pag-ingatan yung aking kayamanan! Hahanap-hanapin kita, Leopold. Ang galing mo makipaglaban para sa isang propesor. Ano bang inaasahan niyong susunod na gagawin? Gagawin ko ang dapat kong gawin dito sa China. Mananatili ako rito ng isang taon para magsaliksik. Pagkatapos noon, iniisip kong bumalik sa Pransya. Isusulat ko na ang libro na sinasabi ko sa inyo noon pa. Talaga bang susulat kayo ng isang libro tungkol dito, Professor? Siyempre naman, at may naiisip akong pamagat, ang kambal ng tadhana. Ba, mukhang maganda na isip niyo yan Kaya lang, nagtatalo ang aking isipan. Maliban sa atin at sa kambal, ewan ko lang kung may maniwala sa inyong kwento. Ang mga bata nga pala, saan na ba sila pumunta? Hindi ko alam, pero wag niyo na silang alalahanin. Sa palagay ko, gusto nilang mapag-isa sa huling pagkakataon. Oo, natural lamang yun sa kabila ng mga pangyayari. Ang totoo sa tingin ko, hindi ganun kadali para sa kanila magpaalam sa isa't isa. Pero mas mabuti na sigurong tapusin na agad ang mga paalam. Kailangan pa nilang masanay bilang pangkaraniwan na lamang silang mga bata. Kaya nga, mas makabubuti siguro kung magkakahiwalay na sila. Sa palagay mo ba mauunawa
papasalamatayan nila tayo sa ginawa nating ito. Papaliwanag sa kanila ni Tito Martin at ni Xiao Kao. At siguro naman babalik din tayo pagdating ng araw. Sigurado ako.